50 years old na ako at gustong gusto ko na mag-retire. As a matter of fact, mula nung nag-50 ako, sinabi ko sa sarili ko, semi-retired na ako. So, hindi na ako ganun ka-busy sa pag-aasikaso kung paano ko kumikita at sa aking mga negosyo. Alam mo ba na ito ang importante pag magre-retire ka na? Panoorin mo to. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Tipo. So lahat tayo nangangarap na balang araw makakapag-retiro tayo. Pero pag minsan kasi, kahit pa naituro sa atin sa eskwelahan na kailangan natin mag-aral mabuti para magkaroon ng magandang trabaho, para in the future, pwede tayong magretiro. Pero kalimitan yun, pagdating ng panahon na yun, kung kailan tayo magre-retiro, pag minsan, hindi na tayo ganun kalakas, hindi na tayo ganun ka-healthy. Ang hirap nun, parang napapapangakuan ka ng pagre-retiro mo ng false hope in a way kasi oo, makakakuha ka ng malaking pera, di ba? May mga lump sum. Pero ang biggest mistake ng mga karamihan sa mga nagre-retiro, lalo na yung nakakuha ng lump sum, pakiramdam nila, sa isip nila, yung perang makukuha ko, gagamitin ko yan sa negosyo. At doon sa kikitain ng negosyo na yan, doon ako kukuha ng pang-araw-araw na gagastusin ko. Pero isa yon doon sa pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng iba. Bakit? Kasi sa totoo lang, hindi talaga ganoon kadali ang magnegosyo. Hindi solusyon yung negosyo na, okay, may pera ako, magnenegosyo ako, automatic, yayaman ako. Hindi po ganoon. Tanungin nyo yung mga kakilala nyong successful na businessman. Maski yung mga nag-fail na mga negosyante na kakilala nyo, sasabihin sa inyo na hindi ganun kadali ang pagnenegosyo. Ang problema dito, mabuti sana kung malakas ka pa, mabuti sana kung bata ka pa, pwede kang magsimula uli. Di ba? Kung kunyari, 30 years old ako, 40 years old ako. Tapos, nagtatrabaho ako, tapos gusto ko magnegosyo. Okay yun, magnenegosyo ako kasi kung magfe-fail ako, nandito pa yung trabaho ko eh. Di pa ako nagre-retiro, may sweldo pa ako. Eh, paano ngayon kapatid? Kunyari, nagretiro ka na pagdating mo 55, 60. Naisip, madali naman magnegosyo, magtatayo na lang ako ng negosyo. What if mag-fail yung negosyo na yan? Di ba? Ano ngayon yung plan of action mo? Aasa ka sa mga anak mo. Magkano yung natitirang pensyon mo kung nag-lump-sum ka? Sigurado ako, ilang taon, 5 taon na ata yan bago ka makakuha nung pensyon mo. Maliit lang yan kapatid, baka hindi ka mabuhay dyan. Baka pambili ng gamot, kulang pa yan. Di ba? So kailangan planuhin mo yung pagre-retiro mo. Kagaya nung makikita nyo mga gamit na to, ang nakikita nyo gamit na to para kay Ma'am Ruth Rebuyas ng, kung di ako nagkakamali, sa Taguig si Ma'am Ruth. So si Ma'am Ruth, retired na siya, di ba? So, most likely, part ng mga natanggap niya sa retirement, ito yung pinang-invest niya sa gym business. At ito yung sabi ko, kung sarili mo yung pwesto, Ma'am Ruth, no? Ito, kolekta ka lang ng kolekta na pera. Kung wala kang upang binabayaran, kung doon lang sa bahay ni Ma'am Ruth to, sigurado ako buhay na to. Bakit? Kasi maski ako na-experience ko yan personally. Meron akong 30 square meters. Yung 30 square meters ko na gym dati, package A lang yon, ilang piraso lang to. Samantalang to nakuha ni Ma'am Ruth, kung di ako nagkakamali, package C to. So isa to sa mga bestseller namin, kasya to sa 50 square meters. So maraming tao na ang makakagamit dito. Doon sa package A ko, way back 2008, kumikita ako ng 500 to 800 pesos a day. 2008 yun. And kung ngayon, kaya siguro kumita nila Ma'am Ruth, between 1,000 to 1,500, minimum yan. Bakit? Kasi ilan na yung mga na-video natin, katulad sa Awings Gym. Nag-umpisa sila sa 30 square meters, tapos lumakas yung gym nila sa residential, inoccupy nila yung kapitbahay nila na another 30 square meters, so naging 60 square meters na sila. So yung nag-gym sa kanila, 30 pesos lang ang binabayad. Yung 30 pesos na bayad na yon, nag-average sila ng between 50 to 80 katao. So, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, so between 1,500 to 2,400 pesos isang araw ang pwedeng kitain doon sa ganung kalaking gym. So, which is, kung 1,000 pesos a day yon, wala kang binabayarang upa, nandun ka sa bahay mo, buhay ka nun. As a matter of fact, para ka rin nagtatrabaho nun eh. Yun din yung sweldo mo araw-araw. Baka
may mga times, baka mas malaki pa nga yan sa sweldo mo. 'Di ba? So, kung kumikita ng between minimum 1,000 to 1,500 pesos a day, yung gym nyo, hindi na masama. Kung retiree ka, kagaya ni Ma'am Ruth, hindi ka mahihirapan doon. Kumbaga, pwede doon sa pensyon na natatanggap mo, buhay ka dito. Ang maganda kasi dito pa, kunyari lang, ikukumpara ko to doon sa sari-sari store kasi isa to sa sari-sari store sa mga sa mga pwedeng pasukan negosyo ng mga retiree or yung computer shop. Okay. So, yung computer shop at saka sari-sari store, kailangan mo yan tutukan. Kailangan mo tutukan, kailangan mo bantayan. Hindi pa pwedeng matakbuhan ka na nagbabayad. Pero sa gym business, promise, hindi mo kailangan tutukan to. As a matter of fact, yung gym ko pakita natin, sa 30 square meters, naglalagay lang ako ng arenola dyan. Parang honesty gym ang tawag dyan. Kumbaga, 20 pesos lang yung buhat. Pagka magbubuhat ka, walang tao. Kunyari, nandun ako sa loob ng bahay, di ko nakikita, pwede ka maghulog ng 20 pesos lang doon. Yun, kung di man sila maghulog ng 20 pesos, lugi ka ba doon? Hindi. Bakit? Kasi gamitin man nila ng gamitin yung dumbbell, yung bench press, yung leg press, at iba pa, hindi na pupudpud yan. Walang nawawala sa'yo. Yun yung kagandahan. Di katulad kunyari ng tindahan, nalingat ka, may bumibili, pumitas doon ng sardinas, pumitas doon ng corned beef, lugi ka na doon. Diba? Hindi kagaya sa gym business, isa ang gym business na bagay sa mga nagre-retiro at planong magretiro. Kasi kaya ka nga magre-retiro Kaya ka magre-retiro kasi ayaw mo nang magtrabaho. So, yun yung reward sa'yo. Sa pagtatrabaho mo ng matagal, ito yung reward sa'yo na kailangan, pagdating mo ng retirement age, titigil ka sa pagtatrabaho. Pero, wait, kailangan may natatanggap kang pera in return. Hindi pa pwedeng nakakuha ka 1 milyon, 2 milyon, akala mo, sa isip mo, na sapat na yung 2 milyon na yan, dahan-dahan akong kukurot yan. Eventually, mauubos yan, lalo na kapag magkakasakit ka. Diba? So, kailangan ma-invest mo maigi ang pera mo pagka nagretiro ka. So, yun ang payong kapatid na maibibigay ko sa inyo bilang isang 50 years old na nagpaplano na at malapit na magretiro, kailangan may source of income ka na hindi uubos ng oras mo at hindi kakain ng lakas mo. Ako po si RP na Gym Dipo. Gandang araw po.